Kaya dito natin makikita na mayroong requirement ang Panginoon during that final day of atonement sa antitype. Ano yung requirement? Unang-una, nung araw, aalis ka sa bahay mo, pupunta ka doon. Ngayon pala, ang nire-representahan yan, yung mga regular work mo na nakakaabala lang sa'yo, i-concentrate mo na kasi magsa-Sunday na eh. Yes. Kailangan pa bang magpakapundar pa ng... Ang nakikita ko ngayon yung talagang bentahan ng property and use it for the Lord. Eh. Yes, totoo. Bukod doon sa magsasayan, crying ka, mag-agonize ka, at matapos na magpunta ka doon, iiwasan mo ng kumain ng mga pagkain makakapagpabagal, makapagbablak. Kaya pinag-aralan natin mga nakaraan yung pagkain na nakapagpapahina ng ating intellectual. Yung tinatawag na judgment and reason. Na sa flesh food na kukuha yan. Na napag-aralan natin sa Countess on Diet yan. Na ang kakainin natin ngayon, yung parang yung pagkain na makapagpapalakas ng ating spirituality sa harapan ng Panginoon. At kung titingnan natin itong good news to everyone, while God is still holding the four winds, sa Revelation 7, 1-4, alam ba yung ginagawa ng Panginoon? Pinipilit niya na huwag munang pahintulutan na... Mediator talaga siya. Talagang alam ba kung saan naka-address ito? Sa Seventh-day Adventist people. Ino-hold ng four winds para lang matatakan tayo. Ngayon, paano tayo matatatakan? Yun yung point na napakahalaga na matatakan tayo, masettle tayo doon sa kasama sa itatatak, yung settling before the Sunday law, yung health message. Kasi kasama yan sa loud cry. Yes. At saka yung tinatawag talaga na ang health message po mga kaibigan, it is the right hand of the gospel. Kung wala tayong alam sa health, paano pa natin madidiscern kung ano yung gospel message ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin.